Welcome to Adcore Podcast with Adi Gurudas. So this is your guide to navigating the world of entrepreneurship, self-development, financial freedom, and just getting the best of what we are doing. Thank you so much for joining us here at Adcore Podcast. Welcome to the show. Christine, can you introduce yourself just for the benefits of our audience and our viewers? Tell us about what you do and about your business. All right. Ayan. Thank you. My name is Christine Chow. I am from Pili, Camarines Sur dito. And I am the owner of ZBC Rice Brew or yung mas siya ng Tinotong Rice Brew. I've been in the business for about 3 years. 3 years. So 3 years of manufacturing Tinotong Rice Brew. Kung tawagin dito sa amin is Tinotong na Bagas. Tinotong na Bagas. Ayan. Tinutong na bagas, ito yung parang yung bigas, no, na yung syempre naalala ko yung ko niyan yung grandmother ko niyan, gumagawa din sila niyan, yung tinitimpla nila, yung mga sunog tinitimpla nila, no. So now fast forward to in today's market, meron na tayo niyan. And one of that is also Miss Tin from CBC Rice Brew. Ayan, galing din 3 years in the business. Nakasama ko si Miss Tin sa mga events, no, Miss Tin, no? Sa yung last one, the most recent is in SMX. And as far as I remember, yung experience ni Miss Tin doon is that, Sir Albert, may dala akong halos isang sack ng rice, coffee. Tama, Miss Tin. Can you share more about that experience? Kasi ang naalala ko nun, naharang ka. Parang hindi yata pinadala sa'yo lahat yung isang sako na coffee. So parang natira lang, konti lang. But later I will explain more. But what happened was, na-sold out ka nun nung mga coffee nun na dinisplay natin. Tama, Miss Tin? Oo. Yung una kasi I'm from province, no? Going to Manila. Yes. Oo, sa Bicol here. Ang nangyari, may dala ako. Yung para siyang bayong. Oo, para siyang bayong. Ang aga ko doon na, mga 6 o'clock, sarado pa yung Starbucks. Tama. Oo. Hindi pa ako pinapapasok yung kasi mag-start pa daw ng 9. Oh my gosh, 9. Tapos nandun na 6 a.m. Before 6 a.m. nandun na ako. So hindi ako pinapapasok. Oo nga. So tumatawag na ako. Sabi ko, I am from Tinotong Rice Brew, ganyan. I was invited that time, sabi ko, from Somago, ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, hindi ko pwedeng pumasok. Sabi ko, my gosh, ang dami kong dala. Oo. Tapos yung itsura ko pa nun, yung damit ko, t-shirt lang, kasi nga sabi ko doon ako magbibis. Kasi ang iniisip ko pag ko doon, mailalagay ko na agad sa venue natin yung products ko. Ang dami kong dala. Tapos nag-stay muna ako sa Starbucks, sarado pa. Sabi nung guard, ma'am, saan po kayo pupunta? Sarado pa po yung Starbucks. Doon sana ako tatambay. Sabi ko, my gosh, medyo nakakahiya kasi yung dala ko malaking bayong. At may mga bag. Grabe. Pero coming from Miss Tin, no? From Bicol, Camarines. Yes, from Manila. Gaano katagal yun? Dala-dala mo yung commute to, Miss Tin, tama? Oo, commute yun na. Grabe. Diba? Dala-dala mo yun. Tinatawagan ko nga that time si Sir Jos. Sabi ko, Sir Jos, asan ka na? Tulog ka pa ba? Sir Jos. Hindi mo naman sinabi ka ako pa pala. Maaga pa pala ako. O dapat pala mga 9. So ang ginawa ko, malapit lang yung place ko kasi I'm from Makati, may bahay ako sa Makati. So umuwi na ako kasi hindi nga ako pinapapasok ng yung sa lang ng Starbucks kasi sarado pa sila. So even kahit dun lang sa may labas,
kasi may mga tables naman. So, hindi ako pinapapasok. So, bumalik muna ako sa bahay. Dapat pala dumiretso. But it was a good experience. So, something to kasi not bad kahit ganun experience, it's all worth it. Yes. Tsaka sobrang daming tao, Miss Tin. Grabe, no? Alam ko sold out ka nun. Malago matapos yung third day, di ba? Parang naubos na yung paninda Kasi lahat ng kanto nung store, puro shelf siya, di ba? Tapos lahat nun, alam ko meron kang mga products. Kasi pinaghalo-halo yung mga products Tapos nakita ko yung sa'yo doon, puno yun Ubus. Oo. Grabe. Hanggang naubos kasi pa ako ng isang malaking round table para doon ako magpa-sampler. Nakakatuwa yung mga ganung experience, no? Kasi akala mo talaga sa umpisa parang wala pa. And then later on, talagang boom, sobrang dami talagang pagkakaguluhan ka. Kakailanganin mo at siguro 4 kayo na magpapa-taste test ng products mo. Kasi until such time na hindi nila matikman yung product mo, wala silang idea kung ano yung in-offer, no? Na-realize ko nung based on my observation nung ikaw mismo yung, kasi syempre ikaw may-ari, ikaw yung mismong mag-product develop, R&D, ikaw na din, and you explain to them very well kung ano yung products at talagang na-amaze sila, di ba? So, Miss Lynn, can you share yung mga moments na ganun wherein yun, kaharap mo na talaga yung mismong target audience mo, yung mga customers mo, and what they're saying, ano yung feedback nila coming from them right at that moment. Kasi good thing talaga kapag sa mga ganyang event, yung pinaka-importante number 1 is yung presence ng owner. Kasi pag wala ka doon, hindi mo din mai-explain doon sa mga potential market mo kasi nandun na sila yung mga pumupunta during event, yung mga pumupunta doon is yung mga business owners din. Maging stores. So may mga prospect tayo. Actually, may ako nakuha doon and until na kumukuha pa siya, binibenta niya rin sa yan yung good thing kasi na-explain mo sa kanila kung paano siya ginagawa, anong benepisyo niya sa health, although medyo medyo mahirap din kasi minsan sasabihin sa'yo parang madali lang naman gawin yan. So okay lang yun. Tama. But naman gawin yan. Ganun talaga parang most of the time sa startup meron talaga yung mga feedback or constructive reviews or criticism from the audience that it's easy to make, kagawa na lang ako niyan sa bahay. But the question is, can you sustain? Di ba? Can you sustain doing it over and over and again and develop it into a masterpiece where people will love it, di ba? Kasi in the first place, even Mark Zuckerberg, di ba? The ideas daw, sabi ni Mark Zuckerberg, the ideas doesn't come perfectly. It needs some time to iterate and develop. Parang yung Facebook hindi naman ganun siya dati. Ang pangit-pangit yung dati. But now, look at it. It's so, di ba? Amazing that it's a billion users. But anyways, Miss Tin, I just wanna know, kasi ang ganda nung product, kasi it's very local, very Filipino talaga siya. But it's also a game changer for any business owners na mahanap nila yung business ko. Kasi like for example, for you, sabi nga nila, madali na namang gawin yan. But can you do it for long period of time na talagang magugustuhan mo yung ginagawa mo, which is your niche, finding your own niche, which is very difficult for most of us as a business owner na mahanap mo yung niche mo. Kaya most of the business owners try, nagtatry na mga kung ano-anong business until such time na mahanap nila yung gusto nila. But sa'yo, eto na, coffee, rice brew. But in a way, right? So coffee, it's a $1 trillion market all over the world. Who doesn't love coffee? I don't know. Pero everyone, at least one time in their lives, matitikman nila yung kape. So, my question is, how did you find your niche, which is this niche, coffee, tas naka-niche pa siya ulit, which is rice brew, di ba, na coffee? Oo. Actually, to begin with, I'm not into business talaga. Hindi ako yun.
Oo, hindi talaga ako into business. Kasi kung titingnan mo, yung nung college kasi ako, yung kurso ko is development communication. So, as in wala siya kahit konting business management or marketing, wala talaga. Wala akong subject na ganon, even minor or major subjects, wala akong ganon. So before, all throughout, ang akala ko magiging forever empleyado na lang ako sa corporate. So magiging ganon na lang. Na talaga, after pandemic, I realized one thing. Sabi ko, parang ang tagal-tagal ko na, for over 20 years na nasa corporate ako, parang sabi ko, parang wala ako napapala. Parang wala. Saturday and Sundays, nagtatrabaho ako, and ganun kasi yung working habits ko, I give extra mile para sa company. So dito sa akin, ito yung pinili ko. Sabi ko, after pandemic, na-realize ko, sabi ko, parang gusto ko mag-business. Pero anong business? Sabi ko, anong gagawin ko? Kasi unang-una, kung gusto mo mag-business, una mong gagawin, anong produkto? Anong gusto kong ibenta? Yeah. Number two, sino ang gusto kong bentahan nito? Sino ang gusto kong bentahan nito? Baba, matanda, o lahat gusto kong pagbentahan? Yan yung number 2. Number 3, saan ko ba gustong ibenta to? So, parang 4-piece siya. Saan ko siya gustong ibenta? Ano ba? Dito lang ba sa amin? Dito lang ba sa municipality namin? Sa buong Bicol region ba? O gusto ko ba dalhin siya sa Luzon, Visayas, Mindanao? Or gusto ko ba siyang ilabas ng bansa? Yan na. So yun. Oo. So dun ka na magsisimula. Ano bang produkto? So sasagutin mo na isa-isa sila, isa. Sasagutin mo sila. Ano bang produkto? So ang sagot ko doon, rice brew. Kasi yun yung pinakamadali. Pangalawa, ang gusto ko ditong bentahan. Pag matanda kasi, minsan hindi naman lahat. So ang sagot ko doon, batanda, lalaki, babae, lahat gusto ko silang bentahan. Kaya tayo merong iba-ibang SKU. So iba-ibang packaging. Intent ito para sa mga yung granules ko para sa matanda. Yung tea-bag ko para yun sa mga millennials and Gen Z. Also yung akin brew drip. So, di ba nasagot? Yeah. Sino ang gusto kong bentahan? So magdidepende na naman yon sa ano yung packaging para sa kanila, para ma-penetrate mo din. Kasi sa ngayon, medyo nahihirapan akong i-penetrate yung Gen Z. No? Kasi syempre, mahilig sila sa mga Starbucks, yung mga ay, hindi lahat ah. Tapos, diba? Tapos bigla-biglang mong ipapasok yung traditional tinutong rice brew, tinutong na bagas or tinutong na bigas or roasted rice. Bigla mong ipapasok yun. So, paano nila ma-appreciate yun? Kaya naglagay tayo ng tea bag and drip. Rice brew drip. So, number 3, saan ko ba gustong ilabas to? Dito lang ba sa municipal? Buong region ba? Sabi, ang sagot ko doon, hindi. Gusto kong ilabas to sa buong mundo. O, di ba? Yun? O, di ba? Think big. Yes. Di ba? Yes. Think big. Right. Buong mundo. Hindi lang dito sa atin sa Bicol region. Correct. Gusto ko siyang makita sa buong bansa. Yan. Can you imagine? Pag lumabas ito sa ibang bansa, from Bicol region, Camarines Sur, Pili to be exact. Yan. Ang galing. Pero ang ganda nung pagkakahanap mo, pagkaka-determine mo nung niche mo, no, Miss Tin, no? Because somehow, you apply these strategies and like, yun, yung sabi mo 4Ps, no? Sinong bibentahan mo, yung target audience mo, demographics mo, and di ba, paano mo sila mahanap, saan yung market nila. Somehow, may principles ka pa rin, di ba, sinunod na para mag-grow yung business, although mag-i-start talaga siya from scratch, you know. Pero how did you get inspired para naman hanapin yung, kasi syempre kanina sinabi mo medyo nahihirapan kang targetin yung mga millennials or Gen Z.
tapos ngayon nag-develop ka kayo ng iba't ibang types of product designs, no? Parang for specific demographics, meron kang, ito para sa kanila to. Ito para sa kanila. Pero paano mo naisip yun? No? Parang, is there some inspiration ba? Or is it because you would like to shape up and just segment lang? Or another principles din ba yan? Segmentation? Or you would like to have a different quality for such target audience? Ang galing eh. So nakaka-amaze siya. Kasi you're telling me you're not coming from background from management or marketing, pero you're doing it actually, you know? So how did you come up with this? Can you share some background or just any information? Because most of our us like starting in the business doesn't have really any idea how to develop this, but you're doing it very strategically and on point. So what's your thoughts on this, Misty? Oo, kasi kapag meron ka naman gusto, ito yung lagi akong sinasabi, kapag meron ka naman gustong gawin, you do whatever it takes. Diba? So gagawin mo lahat. So lalong-lalo na nung, di ba nga, medyo sabi ko kanina, medyo nahihirapan ako sa mga Gen Z kasi mahilig sila doon sa mga, yung mga brewed coffee. So, yan yung hilig nila. So, ang ginawa ko, sasabihin ko ba? Hindi, joke lang. Yung strategy ko doon, para na lang din, yung strategy ko doon, naghanap ako ng mga business owners na mga yappies, mga young entrepreneurs. Okay. May mga may-ari ng mga coffee shop. Naghanap ako ng ganon. So, nakuha ko siya sa Legazpi. So, there are a group of people there na mga young entrepreneurs na mga bata pa sila pero business owners na sila. Meron silang mga kanya-kanyang coffee shop. Wow, okay. Ang galing. Oo. Actually, na-notice ko din yan, Miss Tin. Nagpunta ako ng Tacloban, one of the events ng Department of Trade and Industry. And then yung provincial director mentioned to me that meron isang associations doon that are puro Gen Z and millennials, and they are all entrepreneurs. Sabi ko, as early as like college pa lang sila, and then talagang student pa rin, but they're already in the business. They're structuring their ideas into really operations. Sabi ko, that's very unbelievable. Kasi may mother sides from Tacloban. So when they found out that may mother sides from Tacloban, sabi niya, maybe you can help your yung taga-probinsya mo na dito para they can share some. So we set up we plan to have a webinar with them para I can share some knowledge and experiences. But anyways, the idea is that more and more Gen Z and the youth are getting involved in entrepreneurship, Mistin, like what you're saying, sa Legazpi meron ding tong group of young entrepreneurs na nagde-develop, which is you found out some at least feedback and ideas that you somehow get into discovering this way of how you can also share your products to them. At alam mo ba kung anong market nila doon sa coffee shop nila? Exactly, mga Gen Z. Oh. Right. Mga Gen Z. So nakuha ko yung, tsaka nung kinakausap ko yung may-ari, sabi ko okay lang ba na ilagay niyo sa menu yung aking tinutong rice brew? I-mix niyo siya sa gawin niyo siyang parang everyday na sa menu nyo. So parang since na mga bata naman sila, so opo ate, so for as long as na-i-explain mo sa kanila yung kasi syempre yung produkto mo. Tsaka isa pa, yung product is from here sa Bicol. So syempre support naman yung aming mga young entrepreneurs. Kaya yun, so kumbaga at least meron na akong coffee shop doon na sila yung nag-introduce in behalf nung kape. Instead na ako kasi parang medyo mawawalan sila ng gana kasi medyo yung kausap nila parang
medyo malayo na sa Gen Z, ah. Pero yung taste ng coffee, no, talagang ang galing din eh. Hindi nila mapapansin eh. Kasi yung what I've noticed, no, yung coffee naman, coffee na ino-offer dun sa mga big brands, no, makikita mo sa malls, it's not somehow super layo nung taste eh. Diba? Hindi din Yes. siya ganun ka, alam mo yun, magaling talaga yung branding and positioning and the voice and all. Yes. But when it Right. comes to taste, if you go through a lot of R&D, taste a lot, kasi ako syempre, I've had a chance to work closely with all of MSMEs. It's not all of them, but somehow a lot of them. And I've realized yung product natin dito sa Pilipinas talagang kayang mag-compete eh. Especially pagdating sa Yes. mga coffee, hindi siya sobrang layo. As in, somehow, parang at some point, mas better pa eh, actually. Di ba? Ito ngayon, meron na tayong mga yung mga youth nga, getting involved sila mismo. Alam nila na, I think this product is really good. Maybe we can share this. Like, for example, yung ZBC rice brew. So, Christine, I just have this thoughts in mind. What is strategy that you have found that is most effective in growing your business naman online? Kasi syempre, you realize, 'di ba, sabi mo kanina, saan mo lang ba ibebenta yung products mo? Dito lang ba sa municipality, sa local, neighborhood, and then maybe nationwide, and then of course, yung big goal is global stage, di ba? So, how did you, how do you do this in today's market? Because, ngayon, may online na, may e-commerce. So, ano yung nakita mong most effective ways to do your business ngayon online? Actually, right now, di ba, more on nasa social media na lahat, no? Kasi, lahat tayo nakatutok na 24/7 sa social media, lahat. Even yung kalendaryo nandito na rin, 'di ba? Lahat, movies nandito na rin, 'di ba? So lahat ng mata nandito sa social media. Sa akin kasi as a manufacturer, hinahayaan ko sa experience ko, mas hinahayaan ko yung mga distributors ko or yung mga resellers na gumamit ng online. Actually, I'm not really compete sa kanila like through Shopee or Lazada. Hindi na ako compete sa kanila. So sila na mismo yung gumawa ng account. So as a manufacturer, sa akin kasi parang wala na tayong time para gumawa ng mga ganitong accounts. So more on nagpo-produce lang tayo lagi, everyday nagpo-produce na tayo ng rice brew. Pagdating doon, hinahayaan ko na yung mga reseller, distributor. Oo, ang ganda kasi gumagawa sila ng TikTok, ginagawa nila kung paano kung paano gamitin yung Blue Drip or yung T-Bag, gumagawa sila ng mga videos kung paano gawin or gamitin yung produkto natin. So sila na mismo gumagawa and it's very, very effective. Yes. Oo, tinatag nila ako tapos sinishare ko din. So marami na ring increase. So yun. Also, be collaborative sa mga kapwa mo SMEs. Yes. Kasi meron din akong mga ka-SMEs na kumukuha din sila sa akin ng products. Kapag meron silang event, dinedisplay din nila yung product ko sa booth nila. So, yun. So, yun yung maganda kasi nagko-collaborate tayo instead na mag-compete sa iba. That is correct. Kasi di ba what they said about competition, when you stop competing with others, that's the time you win. No? Kasi syempre you're just focusing on yourself and how to develop it, getting better every day, di ba? And then hindi mo alam, next thing you know, ang ganda na pala ng results na napuproduce natin. So one example of that ay yung mga events natin, di ba? Sa yung SMX, minsan nasa tayo sa ibang events din together with DTI. Tapos ang maganda nun, sama-sama yung mga local business owners. Nakikita mo talaga, very collaborative talaga. Minsan tulong-tulong pa. Wala ako nito, nakalimutan ko to. Pwede mo ba ako hiramin yan?
Oo, talagang ang galing kasi talagang hindi nag-combi kasi imagine at least minimum 50 to 100 yung magkakasamang brands na nandoon sa isang malaking ano, 'di ba? Sa events natin. And then sobrang dudumugin talaga siya. Magkakaubusan talaga. Like what happened to you, Miss Tin, 'di ba? Naubos na yung paninda mo. Iba ng product yung tinitinda mo. Ito, ganda to. Totoo yan. So, Totoo yan. Di ba? Kasi naubos yung ano, kasi meron dong ano parang Chinese, yung katabi nating, parang merong isang booth doon, yung mga tsinelas ata, yung parang nagmamanufacture sila, kumuha sila sa akin ng 10 rice bag. Yung Chinese doon, tsaka gustuhan nila yung yung rice brew kasi parang it tastes like tea. Para sa kanila. It's para coffee. Coffee siya na tastes like tea. And then, ang galing pa, nakatipag pa siya. Hindi siya yung tinitimpla. Correct. Atari. Oo, sabi. Kasi tinatranslate ni Sir Josh yung yung pag-explain ko doon sa Chinese. Na parang hindi siya naniniwala na parang na bigas to, rice to. Hindi siya naniniwala. Hindi siya. So parang nagustuhan niya yung yung lasa nung rice brew. By the way, rice brew siya, hindi siya rice coffee. Kasi when you say coffee daw, ang coffee is, it contains caffeine. While rice brew is parang brew siya. So, it's rice brew as per DTI advice. Yan. So, hindi daw siya pwedeng gawing rice coffee. Kasi kapag rice na walang caffeine. So, hindi siya pwedeng coffee. So, it's rice brew as per DTI. Nice! Napakaganda naman nun. So, it is rice brew. Yan. Rice brew kung tawagin. Yes. Natikman ko siya talaga eh. Ang yung taste niya is very smooth siya. Tastes like coffee. Ang kagandahan pa nun, hindi ka ma-acid kasi syempre when you take so much coffee, ito na yung dating at some point na talagang magkakaroon ka ng pakiramdam, not saying na it happens all the time, but I'm not sure. But yun nga, very effect nung caffeine, no? Talagang some people experiencing yung palpitate, yan. Tapos minsan nagkakaroon sa insomnia, hindi nakakatulog kasi it's too much coffee. But yung wala ng caffeine, mas maganda siyang alternative, no? Para sa compare sa mga nabibili natin, basta yung mga instant. So ano pa yung mga benefits, Miss Tin, nung rice brew compare sa yung traditional na kape na nakukuha natin sa market? Tama yung sinabi mo, no? Tama po yun. Yung alternative para sa usual coffee natin everyday. So, hindi naman natin tinatanggal yung coffee natin, yung everyday na 3-in-1, kung yun yung ang gusto nilang inumin, hindi natin yung tinatanggal. Etong rice brew natin is alternative, just in case na hindi na kayo pwedeng magkape, hindi na kayo pwede ng caffeine. Pwede nyong i-try itong yung aming tawag dito, yung ating rice brew, tinutong rice brew. Isa sa mga benefits nito, since na zero caffeine siya, hindi siya acidic, yung sabi nung iba, kasi nagdidepende din kasi ako kung ano yung testimonials ng mga nakakatikim ng ating rice brew. Medyo kapag patikim ka daw nun, medyo parang masarap yung tulog mo. Parang nakaka-relax. Oo, parang ganun yung niya. Ganun yung vibe niya. Parang nakaka-relax. And then sa amin kasi dito sa Bicol, may tawag kaming pamasma. Hindi ko alam kung anong term yan dyan sa Manila, pero dito, kapag ka, yung parang ganon, pwede uminom ng rice brew. At makakatulong. Okay. Yun, iinumin mo lang siya, parang toxic ng katawan mo na ilalabas niya. Parang isa din yun. Tapos merong ginagawa sila na kapag medyo may sakit, or medyo toxic na yung katawan, may ginagawa kami dito sa Bicol na yung parang sukob. Soup. Yung mag-aano ka ng kumot, mag-sukob ka ng kumot.
Tapos, meron kang maliit na timba. Ilagay mo yung rice brew, yung granules nun, and then yung usok nun, langhapin mo. Yun, very effective. At yan yung yan yung dito sa province namin. No? Totoo, try mo. Okay yun Kasi it is the first time I heard about it. Ang normal na narinig ko nagkaganon daw is salt naman. Salt daw. Tapos, pero sa Bicol, ang nilalagay is... Yung tinutong na bagat. Yung tinutong, i-roast mo siya, and then lalanghapin mo. Yung parang yung parang ka-electric fan, so para lalabas yung pawis mo. Isa yun sa mga effective na pinaniniwalaan namin dito sa Bicol. Galing. Traditional healing. Yan. Traditionally. Speaking of ayan yung mga healing, yung diretso na tayo sa health and natin. Miss Tin, do you have any, kasi syempre yung mga business owners, no? Meron silang mga routine. Some people wake up in the morning, parang 4 a.m. naggising na. Meron pang 5 a.m. club na book na nabasa ko before. Parang gising na sila 5 a.m. They're reading. They're already working. Kasi what they're thinking is they're already ahead of the competition because they're already up and running. But imagine 4 a.m. di ba? Kasi meron din bang routine si Miss Tin, like for example, may gigising ka ng gantong oras para gawin yung back operations mo, yung back end, and then in the later afternoon you go with different meetings. As I know you're also very busy with events, and I've noticed meron ka ding recent webinar. Grabe Miss Tin, how do you do this? No, kasi pag business owner ka talaga, sobrang bombarded yung oras mo, talagang sobrang busy mo na. No? How do you stay productive, and do you have any routine or any time blocking, or how do you manage your time in short? Yes. Time management. Yeah. Yung 5 o'clock up to 10 time yan, ng morning, 5 a.m. up to 7 a.m., time ko siya para sa aking anak. Kasi piniprepare ko siya for school. And then, 7 a.m. naman hanggang 7:30, breakfast ko yon. Importante yon. Importante yung 7 up to 7:30 p.m. Breakfast yon. And after that, nagpo-produce na ulit kami. May mga continuous na yung continuous na yung production natin. So, doon na nag-start yung production. May mga nagpo-produce, and then ako kapag meron akong meeting or mayroong mga interviews katulad nito, yun. Actually, walang di ba sa atin, sa corporate, ang pasok natin from 8 to 5. Di ba? May ganon tayo, di ba? Di sa atin, kung pwede nga lang, tulog lang yung pahinga mo. Late pa. Tulog lang yung pahinga mo, late pa. Tawag dito, ganun. True, di ba? Ganun kapag entrepreneur ka na, wala na siyang ganun na oras. So, parang 24/7 na yung trabaho mo. Pero you have to give yourself pa rin a time. Kasi syempre, ikaw yung nagpo-produce ikaw yung gumagawa. Ikaw din yung nagbi-meeting lahat. So, kailangan meron ka din para sa sarili mo. At least a bit of, like 1 hour, umupo ka, mag-rest ka. At the end of the day, ikaw lang din naman And hindi ka pwedeng huminto doon. For example, 12 na pala, magla-lunch na ako. Kapag entrepreneur ka, walang ganon. 3 p.m. na pala, mag-snacks na ako. Kapag entrepreneur ka, walang ganon.